Magandang hapon po mula dito sa Cherry Hill, New Jersey. Anong oras na? 4:23 ng hapon. At day 2 natin na day 2 na nandito tayo sa bahay kasi nga daw mag-take it easy daw ako, sabi ng doktor. So, katapos na tayong magluto ng dalawang pie ng pizza. Nagluluto ako ngayon ng soup. Gusto ko ng broccoli soup with tawag to carrots, and at the same time pinapakulon natin yung buto-buto para yung ilalagay natin ng mga gulay is yung broth ng buto ang pagluluto natin doon sa vegetable soup. Pero hindi siya vegetable soup kasi yung broth niya pork. Okay, so may gusto lang akong sabihin. Like I said, gaya ng mga ibang mga sponsors ng mga scholars ng Pugong Biyahero, meron silang mga open communication yan with Pugong Biyahero kasi hindi naman pwedeng wala, di ba? Kasi may open communication yan. So, kagaya ko at kagaya nila, meron, again, like I said, meron din akong open communication kay Sir Paul because nga dahil sa kuminsan, nagpapadala ng mga pantulong, mga ganun-ganon. So, anong pag-uusapan natin ngayong hapon na to? Nung, para bang last week yata kasi, nung nag-live si kumaring ang OFW, at sinabi sa akin ng mga nakapanood ng live niya na binanggit daw niya ako at sinabing sana masaya ka na. So, nakakasuhan ka ng cyber libel kung masaya ako. Hindi kasi mo pwedeng ibalik sa akin yon, kumaring OFW eh. Kasi ikaw ang gumawa ng sarili mong multo. Unang-una. Pangalawa, kung ako magiging masaya sa pagdawit or pagdemanda sa iyo ng cyber libel, sana ginawa ko nung mga buwan ng, ano bang mga buwan yon? April, May, June, sana pinakasuhan kita ng cyber libel. Pero hindi ko ginawa. Alam mo kung bakit? Gaya nga ng sabi ko, yung mga comment mo naman kasi, hindi ko papatulan. You know, dahil obvious na, paano ko ba sasabihin to na obvious na hindi pinapatulan. Okay? Yung mga comment mo sa akin, yung mga paninisin nyo na dahil sa akin kaya nagkagulo ang Crispaw, which is, that's funny. That's really, really funny. Hindi ako yung gumawa ng masama. Hindi ako gumawa ng kasalanan. So, hindi niyo ako pwedeng sisihin. Yung mga nagsasabi na nagpagulo dahil nag-reaction ka, oh well, that's my job, nagre-reaction. At, gaya ng sabi ko, ako wala akong kinikilingan. Kung ano yung totoo, doon ako. No? So, hindi ako magre-reaction para lang magpasipsip. Oh no. Yes, nagre-reaction ako kay Pugong Biyahero, pero kung may nakikita ko na hindi ko gusto, sinasabi ko according sa nakikita ko. So then, see nyo man ako, whatever, I don't care. Because it's not truth. Okay, that's not the truth. That's not the truth. So anyway, kumaring OFW, hindi mo pwedeng isisi sa akin ang pagkakaso sa'yo ng Pamilya Tesalona ng cyber libel. At ito kung bakit ako nagpa-vlog. Kasi, sasabihin ko na sa inyo to ng totoo. At ito ang totoo kong nararamdaman tungkol sa pagkaso ng cyber libel kontra kay kumaring OFW. Na nakikita nyo naman, napapanood nyo naman sa live ni PB Onjay. At na tuloy, usap na nilang lawyer, at tuloy ito. At ang masasabi ko, yes! Yun ang masasabi ko. Ang diferensya kasi ngayon,
Idinamay niya kasi ang mga inosenteng mga bata. Idinamay niya ang mga inosenteng ibang miyembro ng Tisalona family. Ginawa niya silang nagkukulong ng mga bata, taga-kulong ng mga bata, taga-stop ng kanilang freedom, without saying the word, is accusing them of child abuse, illegal detention, at kung ano-ano pa na pwedeng idagdag, ikaso within the cyber libel. It is considered a cyber libel because it was done through the social media platform. Okay. So ngayon, yun ang talagang naging problema dito kasi. Kaya kung, for example, kung siguro kung si Pugong Biyahero lang ang, sige, tawagin niyo sila ng kung ano-ano na yung mga pinantawag niyo sa kanya, bash him below the belt, siguro, kita nyo naman, ilang iyak-iyak si Sir Paul sa YouTube, sa mga bagay-bagay na sinasabi sa kanya ng mga member ng alagad. Gustong-gusto kong sabihin yon. Alam kong maraming naasar, mga alagad ni Chris na marami pa yung mga nag-post, nag-comment na sana mamatay sila, sana mahulog ang kanilang sasakyan sa bangin. That how bad, ganong kasama ang mga naging resulta ng kawalang galang at kawalang respeto ng mga tao na pwede mo namang sabihin ang iyong pagiging dismaya, ang iyong nadismayado ka sa palagay mo sa ginawa ni Pugong Biyahero. Pwede mo namang sabihin sa isang paraan na hindi ganon. Pero dahil sa kawalang galang, kawalang hindi pinalaki ng mahusay ng kanilang mga magulang, napakadali na magsabi na sana mahulog ang iyong sasakyan sa bangin. Sinabi ito sa mga grupo na nagpapakahirap na pumupunta sa mga kabundukan para magdala ng tulong. Do they care? They don't. What is important for them na hindi pa nila kilala si Pugong Biyahero, hindi nila kilala ang taong ito, pero ang ginagawa lang nila, nakilala lang nila si Pugong Biyahero dahil na-hype sila sa Chris Pao, saka lang sila pumasok, and then nung hindi natuloy yung kagustuhan nila, then they did all this. So, wala sa mga totoong subscribers ng Pugong Biyahero team na nagsabi na sana mamatay na kung sino man. They didn't do that. They didn't say that. Only ang mga alagad ang nagsabi niyan. So, bakit inuulit natin to tapos na? Hindi kasi pwede, no. May mga consequences ang ating mga actions. Hindi kasi pwede na, tapos na yan. Hindi pwede, hindi pwede. Yes, tapos na. Pero, kagaya for example, ang paninigrilyo, manigrilyo ka ng manigrilyo, for now, you're okay, tapos tumigil kang manigrilyo, akala mo tapos na yung problema mo. No. Actually, yung resulta ng ginawa mong paninigrilyo, ito bilang nurse, lalabas na to. Kasi, hindi pwedeng hindi. Nasunog ang baga mo, nasunog ang liver mo, nasunog ang intestine mo, ang dami ng mga bagay-bagay na nasunog dahil sa consequence na ginawa mo na paninigrilyo. The same thing. Yung mga kaguluhan na dinulot na sobra, over, yung grabe. Kagaya yung mga may sinoli, sasabi sa akin na baboy ka, butanding ka, tanga ka, gaga ka, mga ganong klase, no? Yung mga yun, hindi ko yung pinapatulang kasi halata, hindi sila pinalaki ng maayos ng kanilang mga magulang. Kasi, kung ang taong ayaw lang sa sinasabi ko, sasabihin niya, I'm sorry, I disagree. Dapat ganun lang sasabihin. Hindi ako kumukonforma, hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Kasi ganito yung nakikita ko. Dapat ipaglalaban niya kung ano yung para sa kanila is tama. Hindi ganun ang ginagawa ng mga alagad eh. Yung talagang brutal at namemersonal. So yun, kagaya ng sabi ko kahapon, yun ay dahil sa hindi nila kayang kontrahen yung sinasabi mo at dahil hindi nila kaya, ang ginagawa nila, namemersonal sila.
So ngayon, bakit ko na naman ito inuulit? Maraming nagsasabi, tapos na yan, inuulit-ulit mo pa, inaano mo pa, yung nilalabas mo pa ulit. So bakit kayo, ba't ayaw niyong tumigil? Isisi nyo man, sa kahit gusto nyong isisi, alam natin kung ano, kung sino ang may kasalanan. Okay? Okay, fine. Tapos na tayo doon, bahala kayo, gusto nyo sabihin ang gusto nyo, whatever. This is about kumaring OFW. So, sinabi ko kay Sir Paul, nag-usap kami kanina, na sabi ko, parang awa mo na huwag nyong iuurong ang demanda, please. Kasi, sabi ko, hindi deserve ng family mo ang ginawa ng kumaring OFW na yan. At I'm pretty sure na kagaya ng nagsabi ng isang lawyer sa comment, iaano nila lahat yan. They're going to investigate kung ano yung naging reason ni kumaring OFW, bakit siya nakapagsalita ng mga bagay na yon. So ngayon, sa magiging investigasyon na yon, I'm so sorry, Sir Paul. I know you want peace with Krishna. But I'm so sorry. Malamang sa malamang, isasali sa investigation si Krishna kasi siya yung naging siya yung reason kung bakit naging ganon ang or isa sa mga reason. Sorry about that. Hindi lang siya ang reason, but isa sa mga reason dahil sa kumaring OFW is pinaglalaban niya si Krishna na akala niya inaapi ng mga supporters mo, which is not really. Sumasagot lang naman talaga ng mga supporters mo eh. Hindi naman sila ang nag-uumpisa. Okay? Blue Tar natin lips tea. At nakiusap ako kay Sir Paul na wag iurong ang demanda. Kasi kung siya lang sana ang tinira, okay lang. No? At alam ko na hindi kakasuhan ni Sir Paul kung si Sir Paul lang. Hindi siya kakaso kasi ganon kabait kasi si Paul. At kaya nga siya tumutulong sa mga mahirap, 'di ba? Pero nung kinante ni kumaring OFW ang buong Batisalona family, ang mga tatlong bata na nasa poder nila, very foul na talaga 'yon. Kaya talagang nakiusap ako na huwag iurong ang demanda. Hindi ba ako naawa kay kumaring OFW? Of course naawa ako. Kaya nga hindi ko siya dinamanda, di ba? Kaya hindi ko siya dinamanda. Which I could have. Pwede ko sanang gawin yon. Hindi ko ginawa. Dahil naawa pa rin ako sa kanya. Nagpunta siya ng Saudi Arabia, magtratrabaho ng patas para sa kanyang mga pamilya. Ang kaso, kinulang sa intindi. Kaya, hindi ko siya pinatulan. But, dahil nga sa ginawa niya paulit-ulit, it's not about me, no? Hindi dahil sa akin. It's hindi about me. It's not about me. So, kumaring OFW, yung tanong mo, sasagutin ko, kung masaya na ako. Sabi ko kanina, hindi ako masaya. Pero, papalitan ko yung sagot ko. Yes. Masaya na ako. Kasi, alam mo kung bakit? Wala akong nakitang pagsisisi sa'yo. Marami kasing nagsasabi sa'yo na, matagal pa yung process niyan. Hindi yan basta-basta. Si Anjo Eliana, mabilis lang yung mabilis lang yung tinakbo ng cyber libel case niya. Parang 3 months lang yata. 3 to 4 months. At minulta siya ng 3.5 million pesos. So, kumaring OFW, tinatanong mo kung masaya ako? Yes. Pero dahil kung nakita ko sana na talagang nagsisisi ka, yung talaga sanang nakita ko na merong pagsisisi sa'yo, like, I may be, pwede siguro akong makiusap na, hey, tingin mo, parang nagsisisi naman na yata, parang totoo yata. Pero, hindi.
Dahil nung tinanong mo na, oh ano, Nurse Nora, masaya ka na, it means to say, you never ever, hindi ka nagsisi. Wala kang pagsisisi sa mga ginawa mo na pag-aakusa ng masama sa Tesalona family at nadamay mo pa ang mga bata na nasa poder nila. So, yes, I'm happy. Kung madideport ka, you chose that path. Pinili mo ang landas na yan. Ilang beses kang nawarningan. Nawarningan ka ng ilang beses kang sinabihan. Pero mas pinili mo ang mga nababasa mo sa comment na wala naman may tutulong sa'yo ngayon. So hopefully, they will help you. Start ka na mag-collect ng pera para just in case deport ka, at least may pera kang pauwi. And from the Philippines na siguro, once na-deport ka na, kasi sigurado ko ganun mangyari yan eh. Most likely, ilalaban ng government ng Pilipinas na ma-deport ka sa Pilipinas. Kasi syempre ayaw naman nila na makulong ka sa Saudi. Filipino citizen ka pa rin naman. So, i-deport ka sa Pilipinas, and then sa Pilipinas na korte na ang maglalitis sa'yo on cyber libel. So ngayon, kapag nasa Pilipinas ka na, alam mo naman kung paano ang lakaran doon, no? Ng hustisya. If you have money, the justice will go quick. So, good luck na lang sa'yo. Good luck na lang talaga. Nung mga nauna kong live, sinabi ko pa sa'yo na humingi ka ng public apology, ano mo na, huwag ka nang mag-content. Tanggalin mo na ang ano mo, suggestion. Suggestion ko yun, hindi ko sinabing gawin mo. I suggested. Hindi ko rin advice. Suggestion lang yun. Suggestion. Hindi ko alam sa Tagalog ang suggestion. Mungkahi. Yun. Minungkaho ko lang. I-google mo na lang sa language mo. Pero hindi mo ginawa, mas lalo ka pang nagkunwari na nagsisi, but then yun ang nakita ko na wala tong totoong pagsisi sa'yo when you ask the question, o ano, Nurse Nora, masaya ka na? That only says wala kang pagsisi.